The House Committee on Dangerous Drugs held its organizational meeting earlier today. And for details of Movo journalist Arles de los Santos. Arles, meron ba tayo dyan? I mean, balita at ano ang mga napag-usapan? Lord, unang-una na nga dyan, syempre ang kumpirmasyon na nananatili nga na isa sa mga pinakamalaking problema na kinaharap ng ating bansa ay ang patuloy na pagkalat at ang impluwensya ng illegal na droga dahil nakita dito no sa organizational meeting ng House of Representatives na talagang umaabot ng hanggang 14 years old ang pinakamababa na edad ng mga gumagamit ng illegal na droga at actually ang average ay nasa 28 to 30 years old. Dito nga ay nabigyan ng ilang mga pagkakataon ang ahensya ng ating pamahalaan, kagaya na lamang ng PNP, PDEA, Dangerous Drugs Board at National Bureau of Investigation para ipakita ang kanilang mga naging accomplishment. Dito nga ay nakita talaga na malaki pa rin ang problema natin sa droga dahil sa tonelada ng mga droga na nakumpiska sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nakita rin dito sa kanilang mga ipinakitang datos na talagang hindi lamang ito concentrated sa iisang archipelago, no? Talagang Luzon, Visayas at Mindanao ay mayroong mga nakapapasok. Nakita nila dito ang paraan para makapasok at kumalat ito ay sa pamamagitan pa rin sa ating mga seaports at ating mga iba pang mga pasukan dito kagaya na lamang ng ating customs. Maalala natin no, halos ilang kilo ng droga ang nasa kote nitong nakaraang taon lamang sa customs, pero ayon kay Committee on Dangerous Drugs Chairperson Jonathan Kitlores ay patuloy nilang pag-aaralan ang iba pa ng mga detalye patungkol dito sa pagkalat ng illegal na droga dahil hindi ito basta-basta lamang na issue. At ayon naman sa NBI at Dangerous Drugs Board na higit sa pagtingin dito bilang isang problema na kokonektahan lamang o involved lamang ang krimen, no? Ang krimen, pwede daw itong tingnan sana na biosocial problem. Ibig sabihin, yung paggamit ng substance ay nakaaapekto sa pagka-addict talaga ng mga tao sa paggamit ng illegal na droga at dahil doon ay nagpapatuloy sila. Kahit ang ilan daw na mayroong mga intervention program at rehab ang gobyerno, marami ang bumabalik pa din sa paggamit nito. Yung mga nakaraang mga komite sa ganyan, Arles, may background sa law enforcement, dati yung mga namumuno, mga dating mga retired mga police generals. At napakalaki ng papel nila nung itong nakaraang mga investigasyon, yung mga Quadcom Committee, etc., etc. Sa pagkakataong ito, gaano karami ba ang mga miyembro at sino-sino pa ang ibang bahagi ng komite, Arles? Kanina, Lord, nakasama natin doon so far yun nga, yung Philippine National Police, ang PDEA, ang NBI at ang Dangerous Drugs Board. Na ayon sa kanila ay patuloy ang kanilang kooperasyon sa isa't isa para mapagtugma-tugma at masiguro ang datos ng ating pamahalaan. Nang sa gayon ay mas mapaigting pa siyempre, sugpo dito dahil patuloy na naapektuhan nito ang malaking populasyon ng ating bansa. Wala namang papatawag na magpa-drug test dapat dyan, Arles. Okay, ano pa ang mga organization na committees na meeting na inaabangan natin? Ano pa yung mga things to look for? Bago tayo pumunta dun, Lord, bigyan lang natin ng highlight yung isa sa naging panayam natin kay PDEA. PDEA Director General Isagani Neres. Kasi kamakailan, Lord, ay merong mga ulat ng pagkalat o paggamit kahit yung mga bata ng tuklaw. Ito yung parang tabako na talagang nakita natin online, yung mga bata ay nagsi-seizure dahil sa lakas ng epekto nito sa ating katawan. Napag-alaman dito sa meeting na to na ito pala ay actually originated sa Vietnam, pero wala kasi daw doon sa Vietnam yung nakita nilang substance na tinatawag na synthetic cannabinoids na syempre kapag tumama sa katawan ng tao talaga namang mawawalan daw ng kontrol lalo na kung bata ang hihikit nito. At dahil nga 9% ang nicotine level nito, napakataas niyan kumpara sa 1.3 to 3% lamang na mga tabako na matatagpuan dito sa Pilipinas. Kaya naman ayon kay PDEA Director General Neres na simula ngayong araw at sa mga susunod pa ang sino man na makikitang gumagamit nito, nagbebenta at nagpapakalat ay huhulihin na rin. Sang-ayon siyempre sa Republic Act number 9165. 9165. Pero punitive pa rin ba ang approach nila? Ibig sabihin as opposed to yung rehabilitational, kumbaga, or medical yung approach. Pero binanggit mo na synthetic cannabinoids, ano yun, Well, essentially, marijuana yun. Na
synthetic at pero bakit kaya tuklaw ang tawag? Oo At nga totoo eh. kaya yung mga pinapakita na nagsi-seizure? Arles? Actually, Lord, tinignan natin no, sa internet talagang merong yung tuklaw ay talagang Pilipino baybay lang, TUKLAW. Pero sa Vietnam, meron yung THOU and then LAO. So talagang ginagamit ito mostly doon sa northern Vietnam. Actually, yung mga turista nga daw nakikita din nila online na talagang parang sinusubukan to for leisure lang eh. Kasi nga parang widely accepted sa Vietnam, we can say that, no? Dahil parang part ito ng kultura. Kung meron sa atin sa hilagang bahagi ng Luzon na may mga nganga na nakaugalian na, sa kanila naman daw ay yung tuklaw na parang for leisure lang na pag-smoke. Pero nung dumating daw kasi sa Pilipinas, nakita nga nila na may synthetic cannabinoids na talagang ikinaalarma nila. Arles, na-trace ba nila kung kailan yan unang namataan dito sa Pilipinas? And I wanna go back also to what you mentioned, yung rehabilitation, because you said no, as young as 14 years old, may mga bata ng nalululong sa droga. Yung rehabilitation programs ba na gusto din nila pag-usapan, separate ba yan for adults and minors? Tama, Denise, magkahiwalay. Kasi nakita natin dito no, na talagang malaki yung porsyento ng mga adults and actually kabataan. Medyo malaki naman yung gap sa bilang, pero mayroon kasi yung nakikita natin. At alam nyo ba na nasa 58% ng mga gumagamit ng drugs ay nakita mismo ng mga ahensya na ito na mayroong mga trabaho. Kaya ang kanilang sinasabi na hindi natin madaling masasabi na nakaugnay lamang sa kahirapan ang paggamit ng illegal na droga at ang gumagamit nito ay yung mga wala lamang trabaho. Dahil kahit yung mga employed mismo ay gumagamit nito. Kaya naman whole of nation approach ang gusto nila at talagang masiguro na bukod sa paglayo doon sa paggamit ng illegal na droga ay matalagang masuppress nga ang pagkalat nito sa ating sambayanan. Bukod pa dyan, yung kanilang naisin na ito daw ay maging bloodless sana kumpara sa naging drug war na approach ng nakaraang administrasyon. Arles, last one for me. May nakita rin din ba silang pattern kung bakit hindi tumatagal yung mga gumagamit dun sa rehabilitation program? What are the reasons behind this? Buo ba yung kanilang loob nung sila'y pumasok? Sila ba'y napilitan? Or is it the lack of time dahil kailangan nila magtrabaho? Anong mga datang nakuha mo? Nakita natin kanina dyan, Denise, no, na actually yung mga nagpumasok sa rehab, ang ilang doon ay talagang na-challenge sila. Dahil itong whole of nation approach na gusto nga sana ng administrasyon, dapat magsimula sa mga barangay. Pero kasi talagang tinitignan bilang isang krimen ng paggamit lamang na illegal na droga at hindi yung kabilang aspeto nito. Kaya naman yung iba, kahit pumasok lamang ng rehabilitation, ay medyo napanghihinaan na sila ng loob. Medyo nagiging internal na lamang no, ang kanilang pag-a-adjust sa kanilang mga pamilya para ito ay tigil. Ang ilan naman na pumapasok, syempre walang budget. At yung iba, syempre mga ama na kailangan magtrabaho, kaya naman napipilitan din na syempre lumabas at patuloy na magbanat ng buto para sa kanilang pamilya. Alright. Wala talaga nagdala ng sample ng tuklaw dyan, Arles? Anyway, Wala naman. maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos, ang ating mobile journalist, reporting from the House of Representatives.